B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 12, Ang Bagong Agila. Kaya nga hindi na ako sumama para wag mong isipin na iniwan ka namin, pambobola ni Boging kay Jo. Malumanay na malumanay ang boses niyon. Pagkadating kasi ni Taba sa bahay ni Rafa ay agad iyong sinalubong ng maasim na mukha ni Jo sa may pintuan. Saan nagpunta si na kuya? Tanong ni Jo na salubong pa rin ang kilay. Si Rafa ay tahimik na nakatayo lamang sa tabi niya. Hindi rin nga nila alam, basta kailangan masundan nila si Ipe. Alam nyo naman yun, di ba Rafa? Naghahanap ng kakampi si Taba. Maamong maamo ang bilughang mukha niyon. O nga naman Jo, saka tignan mo ang itsura ni Boging. Mukhang pagod at gutom na gutom. Kaluoy ba niya? Papasukin na natin Jo. Hinimas pa ni Rafa ang braso ni Taba na parang nakikiramay. Palagi namang mukhang gutom yan eh. Nakalabing sabi ni Jo. Sige na nga, ano pa bang magagawa ko? Pinatutuloy ka na ng may-ari ng bahay. Suko na ni Jo na unti-unti nang nawawala ang inis sa mukha niya. Lihim na natuwa si Boging. Talaga yatang may talent ako sa acting. Puri na Taba sa sarili. Oh, ano pang iningisi-ngisi mo? Mataray na tanong ni Jo nang biglang magsuspecha. Pasok na, sasapakin kita dyan eh. Magandang hapon po uli. Bati ni Boging sa tatay ni Rafa na nakaupo sa sala. Kamusta Boging? Oh, ibaba mo na muna riyan sa silya ang backpack mo. Sagot ng lalaki na nakaturo sa bakanting silya sa sulok. Teka, nasaan si Kiko at Gino? May pinuntahan lang ho. Baka mamaya pa sila dumating. Nautal na sagot ni Boging. Teka at magpapahanda ako ng merienda. Sabi ng lalaki na nililingang hinahanap ang katulong. Patayo na ito nang biglang kumiring-ring ang telepono. Ako na pa, pauna ni Rafa. Hello? Uncle Jim? Oh, good afternoon. Ninong Mike, sandali lang ho ah. Sabay na napalingon sina Jo at Boging nang marinig kung sino ang tumawag. Jo, Boging, kakausapin daw kayo. Tawag ni Rafa na inabot ang auditibo ng telepono. Nauna si Jo na nakipag-usap sa tatay niya. Ikinuwento naman ni Boging ang ginawa nilang paniniktik kay Ipe. Nagtanong si Mang Mike ukol sa minibus na sinakyan ni Gino at Kiko. Plate number, napangiwing sabi ni Boging. Sorry ho, hindi ko na nakuha kasi paspasan na ho eh. Naiinis sa sariling wika niyon. Bakit nga ba nakalimutan kong tandaan ang plate number ng minibus? Kalmado pa rin ang boses ni Mang Mike na nagpatuloy sa pagtatanong. Kung saan ang destinasyon ng minibus, saan ang paradahan at kung ano ang oras na lumakad ang sasakyan. Mang Roy, maya-maya tawag ni Boging sa tatay ni Rafa. Kakausapin daw ho kayo ng kapatid niyo. Nag-usap ang tatay ni Rafa at si Uncle Jim sa telepono. Seryoso ang usapan ng dalawa. Nakikita ni Jo at Boging sa mukha ng lalaki na mahalaga ang pinag-uusapan. Kaya lamang Bisaya ang usapan kaya wala silang maintindihan kahit kapiraso. Susuko na sana si Jo sa pakikinig nang mapansin niya ang biglang pag-iiba sa mukha ni Rafa. Parang nagitla. At kasabay ng reaksyon ng dalagita ay ang pag-iiba ng tono ng boses ng tatay nito. May nangyari. Nang lingunin ni Jo si Boging ay nakita niyang nakalata rin si Taba. Sabik nilang hinintay na matapos ang lalaki. Pero nang matapos ang usapan ay hindi ibinaba ng lalaki ang hawak na auditibo. Mga bata, may tatawagan pa ako. Tumuloy na kayo sa kusina para magmerienda. Oh, pwede rin kayong lumabas muna ng bahay kung gusto nyo. Baka mainip lang kayo rito. At muling nagdaya lang lalaki.
Napasimango si Joe dahil akala niya ay may bago silang malalaman ukol sa nawawalang agila. Pero si Boging ay napangiti. "Saan ang kusina niyo, Rafa?" Napaupo sina Joe at Boging sa hapagkainan habang may kinukuha ang katulong. Lalong napasimango si Joe dahil durian ang inihain. Sa laking gulat niya, hindi naapektuhan si Taba ng amoy ng durian. Kumukutita pa ang mga singkit na mga mata ni Boging habang buong pusong inuupakan ang mga prutas. "May naintindihan ka ba sa usapan nila kanina, Bogs?" Ani Joe na nag-juice na lamang ulit. "Wala nga eh, puro sus Ginoo at lagi ang naririnig ko." Ginaya ni Boging ang punto ng tatay ni Rafa. "Nakakainis nga no? Bakit kasi hindi tayo nag-crash course ng Bisaya? Wala tuloy nakaintindi sa..." Biglang naputol ang pagsasalita ng dalagita nang may maisip. Nagkatitigan sila ni Boging, napangiti ng magkaintindihan at sabay na marahang nilingon si Rafa. "Rafa, mahal kong kinakapatid," panimula ni Joe. "Nakikinig ka rin sa usapan kanina, di ba?" Alanganing tumango ang tinanong, halatang may tinatago. "At naintindihan mong lahat ang sinabi ng papa mo kanina, di ba?" Dagdag ni Boging. Kalahating ngiti lamang ang sagot ni Rafa ngayon. Pakiramdam nito'y hinuhuli siya ng dalawa. "Napansin ko kaninang parang nagulat ka," puna ni Joe. "Ano bang pinag-uusapan nila?" Ano kasi, may nakuha." Nauutal at kakamot-kamot sa ulong sagot nito. Napakunot no ang dalawang taga-Maynila. "Sige na Rafa," suyo ni Joe. "Sabihin mo na at baka mamatay ako sa suspense. Tungkol sa mga agila yun, no?" "Oo," mahinang sagot nito. "Nakuha na nila ang mga agila." Bulala si Taba na napahigpit ang hawak sa isang tipak na durian. "Dili, ibang agila." Mahiwagang sagot ni Rafa na umiiling. "Ibang agila?" Takang ulit ni Joe. "Sige na Rafa, sabihin mo na. Hindi kita isusumbong, Pexman." Nagtaas ng kanang kamay si Joe. "Huwag sanang matunawan ng 6 na buwan si Boging pag isinumbong kita." Taimtim na sumpa ni Joe. Nasamid si Taba sa narinig. "Sige na nga." Natatawang suko ni Rafa. "May nag-report daw na Marlon Villar sa mga pulis na may nahuli itong Philippine Eagle." "Okay yun ah," masayang sabi ni Joe. "Teka, bakit parang nataranta ang papa mo kanina?" "Kasi pinakukuha raw ni Marlon ang agila sa opisyal ng Eagle Camp para dalihin sa Malagos." "Paano sila lalabas ng Eagle Camp?" Si Boging. "Yun nga ang problema. Susubukan daw nilang tumakas. Pero baka mamayang gabi na para walang makakita sa pag-alis nito. O baka bukas na raw ng madaling araw." "Saan ba na raw ng bagong agila?" "Sa Kalinan. Malapit na sa Eagle Camp. Nadaanan natin iyon kahapon ni Nakiko." "Hindi naman pala masyadong malayo," sabi ni Joe na parang nag-iisip. Napaharap si Boging kay Joe nang maramdamang may ibig sabihin ang dalagita. Kinindatan ni Joe si Taba. Pasado 3:00 pa lang. Maaga pa no?" sabi ni Joe matapos tumingin sa relo niya. "Pwede pa tayong mamasyal, Joe?" Susog ni Boging na kumindat sa dalagita. Diniin ni Boging ang bigkas sa salitang mamasyal. "Gusto niyong pumunta sa Insular Hotel? Maganda ron." Kung kaya ni Rafa, akala nito ay talagang pasyalan ang gustong puntahan ni Joe. Tahimik na ngitian ang isinagot ng dalawa. Nakahalata si Rafa. "Parang kinakabahan ako sa inyo. Saan ba ninyo gustong pumunta?" "Sa Kalinan," sabay na sabi ni Joe at Boging na tumatayo na. Hindi napigilan ni Joe ang mapangiti ng malapad na malapad. Makakaiskop sila ngayon. Sa wakas, maiisahan din niya si Nakiko at ang Kuya Gino niya. "Sabi ko na nga ba eh." Bulalas ni Rafa na tumingala pa, parang humihingi ng saklolo sa may kapal. "Kaya nga ba nagdadalawang isip ako na sabihin sa inyo ang pinag-uusapan ni na Papa at Uncle Jim eh." Dagdag nito nang mapansing na iwan na siyang mag-isa sa mesa. Palabas na ng kusina ang dalawa. "Joe, Boging, teka! Hulata ko diha."
Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.